VP, nag-convene na ang impeachment court at nanumpa ng mga senators bilang senator judges sa impeachment. Any comment po? Well, yes, wala na tayong makomment dyan, no? Kasi lahat ng mangyayari about sa articles of impeachment na inakyat sa Senado ay nasa discretion na ng ating Senado. At lahat naman ng ating mga defense counsels, ang ating mga lawyers are prepared to answer whatever it is that the Senate will require of them. VP, naglabas din ng writ of summons sa impeachment court para sa iyo po at tinatasan ka po na mag-sumiti din ng sagot sa loob ng 10 days. Opo, ni-refer na namin yon, natanggap na ang summons ng Office of the Vice President. Ni-refer na namin yon sa ating legal team at sila na ang mag-desisyon at magplano kung anong gagawin para sa defense. Dadalo ka ba, VP, sa impeachment court? Wala pang sinabi, wala pang instructions ang mga lawyers sa akin kung pupunta ba ako or hindi. Wala pa silang sinasabi sa akin. VP, sa botong 18.5, pinababalik ng Senado sa Kamara ang articles of impeachment mo. Any comment po? As I said kanina, no, sabi ko nga, nung nag-convene ang Senate as an impeachment court, prerogative na nila at decision na nila at discretion na nila lahat ng mangyayari doon sa articles of impeachment. VP, naniniwala si BBM at si Senate President Jesus Escudero na tatawid sa 20th Congress itong impeachment mo. Sa palagay mo, may jurisdiction ba na tatawid sa 20th Congress mo? Hindi ako makapag-discuss ng legal arguments natin sa jurisdiction, kung tama ba natatawid sa 19th to 20th Congress ang impeachment. Pero ang alam ko ay pinaghahandaan lahat ng mga posibilidad ng ating mga abogado. VP, formal na naghain ng interim release ang kampo ni FPRD sa ICC at may bansa na willing sumagot kay FPRD. Ano comment natin dito, VP? Well, this is a welcome development, ang pag-file ng interim release ng lawyers ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at masaya ako na nabalitaan ko na meron silang na-file na request for interim release at ang dasal nating lahat at panawagan natin lahat ay makinig ang ICC judges at maging patas sila sa pagdesisyon base doon sa submission ng Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saan nga kung bansa, VP, na willing si FPRD? Hindi ko alam. Sa ngayon, ang makakapagsabi nito ay ang lawyer lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. And also, VP, inirekomenda ng committee sa Kamara ang paghahain ng reklamong flounder laban sa with regards sa pag-dispense ng confidential funds sa OVP and ADEPED. Any comment? Ang comment ko dyan ay naaawa ako doon sa mga ibang empleyado ng Office of the Vice President at Department of Education na napangalanan doon na kasuhan din ng plunder. Dahil alam naman natin na ito ay harassment lang lahat. At nasabi na nga ni dating Pangulong, ni Senator Amy Marcos, nasabi na nga niya na all these threats, harassment and even the impeachment are parang a glorified disqualification for the 2028 presidential elections. Kung ako, okay lang. Dahil politiko ako, alam ko kung anong kailangan kong gawin at gusto ko rin sumagot sa loob ng korte. Pero naaawa ako dahil sa mga threats sa harassment na ito ay merong mga empleyado ng ating opisina na nadadamay, na hindi naman kailangan madamay. Gamay na lang, VP. VP, open si PBBM na makipag-dialogo sa Senate at Congress para ayusin itong busot daw sa impeachment mo po. Any comment? No comment. Ikaw na sumagot. Pina-inhibit ni si Senator Amy at Senator Padilla sa impeachment dahil daw obvious na
ano sa iyo, parang pro at sumama doon sa Malaysia? Any comment, Vicky? Ah, siguro sa pagdating sa trabaho, no, dapat siguro ibigay natin yung benefit of a doubt sa lahat ng mga senadors pagdating sa kanilang trabaho at pagiging faithful sa pagiging senator judges nila. Dahil kung disqualify natin, no, ipapa-inhibit natin ang mga bias na senators, madami tayong ipapa-inhibit din. Tulad ni Senator Risa Ontiveros na sa isang public speech niya ay sinabi, kailangan sirain ang mga Duterte. Si Senator Chis Escudero, si Senator Pimentel na nagsabi, ano ba sinabi sa akin? Unhinged. Parang yun ba ang term na ginamit sa akin? Basta ang sinabi ay lukaret, no? Dahil hindi ko maalala yung tama na term na ginamit. So, kung ganun ang pagbabasihan natin, ay madami ang dapat ipa-inhibit. Pero ang dapat na gawin natin ay ibigay ang tiwala natin sa kanilang lahat na gagawin nila ng totoo ang kanilang trabaho bilang senator judges. Last two questions lang. Sinabi ni Yusek Castro na walang kinalaman si BBM sa kontrata niyo daw ni Senator Amy about sa sinabi mo na in-hostage mo si Sen Amy para maibalik si FPRD. At sinabi din ni Yusek na isang taong manggagamit at isang taong willing magpagamit daw kayo. Yun yung description ni Yusek Castro sa inyong dalawa ni Senator Amy Marcos. Si Claire Castro na naman ba ito? Di ba sinabi ko na sa iyo, si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro, at pag Castro family, yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, di ba, ano sabi ko? Garbage in, garbage out. Pagdating dyan sa dalawang Castro na yan. Tuloy ba ang Amy Sara Amy 2028? Hindi ko, una kong narinig yan kay Senator Robin Padilla at nagulat din ako dahil doon ko yan narinig nung siya ay nagtatalumpati sa stage sa Malaysia at alam ang pagkakaintindi ko doon ay nagbibiro siya, si Senator Robin Padilla. Pero ang pinaka tama na tao na mag-explain yan ay si Senator Robin Padilla at kung bakit niya nasabi yun. Greetings silang VP Father's Day tomorrow. Ano yung mensahe mo kay FPRD at sa lahat ng ama? Opo. Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagpapasalamat ako sa kanyang pagbibigay palaga sa akin at sa aking edukasyon. Napakalaki ng investment niya sa aking edukasyon at yun ay binabalik ko din ang aking napakalaking pagpapasalamat na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa lahat ng mga daddy, tatay, amang, sugar daddy, kami ay nagpapasalamat sa pagmamahal ninyo at suporta ninyo sa inyong mga mahal sa buhay.